dear beloved, Boss Mike Cervera. Tingnan nyo naman itong si Sara. Tingnan nyo. Nakikita nyo ba yan? Vice President Confidential Fund. Ha? Noon hong si Gloria Macapagal Arroyo na magnanakaw din. Tingnan nyo ang confidential fund niya noon. 5.1 million. Ito rin ho si Chupesto Gingona Jr. 5.1 million din ang kanyang confidential fund. Tumaas ho kay Noli De Castro. Magkano? 6 million. Tama ba? 6 million. Mga kababayan. Tapos kay Jomar, kay Binay, G. Jomar Binay. Mga kababayan ni 6 million din. Etong nakakapagtaka. Si Leni Robredo, ni Sing Condoling, wala. Mga kababayan, 0. Di ba mga kababayan? Grabe talaga yung paninira ng mga Duterte noon kay Leni Robredo, no? Buti na lang talaga hindi tayo naniwala. Hey! Buti na lang talaga hindi tayo naniwala sa paninira ng mga DDS kay Leni Robredo. Tingnan nyo to mga kababayan ko. 0 confidential fund si Leni Robredo. Pero maraming nagawang proyekto. Si Sara Duterteng baliw, bangag. Grabe mga kababayan. Magkano ang confidential fund? 500 million. Kalahating bilyon. Kalahating bilyon ang kanyang confidential fund. Ay grabe mga kababayan. Grabe mga kababayan. Di ba no? Buti na lang talaga hindi natin pinaniwalaan. Si Rodrigo Duterte at kanyang mga alagad, na masamang tao si Leni Robredo. Hindi tayo naniwala dyan. Di ba someday, Pinky May? Di ba Ramel Cruz? Hindi dapat patawarin ni PBBM ang mga, sabi rito, ang mafia, mga Duterte, mula tatay hanggang anak, binastos siya. Dapat si Barbie makulong din. Gusto din niya kunin ang ulo ni PBBM. Grabe no mga kababayan ko, si Sara Duterte nyo, no? Malupit mga kababayan. Tignan nyo ho. Lapit mga DDS. Ipagtanggol nyo to, paano ganito? Bakit nagkaroon ng 500 million na confidential fund si Sara Duterte? Samantalang yung kapalit na si Leni Robredo, 0. Nada, wala. Di ba? Pero ang tanong ko sa inyo, anything cool. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, si Leni Robredo, maraming nagawa pa ring proyekto. Si Sara Duterte, sandamakmak mga kababayan, ang kanyang confidential fund. Ang dami niyang mga ginawa rin naman. Ang dami niyang ginawa na resibo. Peking resibo, peking acknowledgement receipt. Kunya-kunyarian na mga project. Biruin ninyo mga kababayan, yung pondo o yung confidential fund ng kada taon ng mga nakaraang mga naging vice president. Si Sara Duterte, 2 araw niya lang ginastos. 2 araw lang ginastos ni Sara. Pinangrenta lang
ng kanyang safe house daw, mga kababayan. Ay, biruin ninyo yung 11 days na 16 million mahigit. Oh, 16 million mahigit. Na ano? Na renta, pinangrenta sa safe house. In 11 days, yung 16 million, ubos! Sakit sa ulo. Nilustay, no? Lustay na bangag talaga eh. Saan kayo nakakita nun? 16 million in 11 days. Ubos. Samantalang yung mga nakaraan na Vice Presidente, si Jomar Binay na lang. Abay, ang kanyang confidential fund 6 million. 2 araw lang uubusin ni Sara Lustay yun. Uta, bangag na bangag sa pera talaga si Sara, no, mga kababayan. Bangag na bangag sa pagnanakaw si Sara Duterte. Grabe, mga kababayan, ibang klase talaga. Anong 2 million mahigit kada araw? 2 million mahigit kada araw ang ginagastos sa safe house. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, may kapangyarihan, may mahikang kadiliman ito eh. May mahikang kadiliman si Sara Duterte. Eto pa. Nakakapagtaka na yun ha. In 11 days, ubos agad dahil nga daw sa safe house. Ang tanong ko sa inyo, yung mga pagdi-disburse ng pera sabay-sabay, in one day, sabay-sabay, same day, same, ano ba yon? Yung araw na yon, mga kababayan, ang ginawa ni Sara, nag-ala Superman, sabi ni Attorney Kapunan. Same day, lahat ng mga tao nakapag-receive ng maraming kwarta. Luzon, Visayas, Mindanao. Same day yan, sabay-sabay yan, mga kababayan. Ang tanong, paano nangyari na napareceive sabay-sabay? Same sa oras, same sa petsa, same sa buwan, same sa taon. Hindi ho ba maliwanag na ho yun na pandurugas at pangbababoy sa kwarta natin? Pero hindi pa rin maiintindihan ng mga DDS yun. Hindi nila maiintindihan yun eh. Baka nga kabiliban pa nila na naging Superman si Sarang Bangag eh. Di ba? Hindi nila titignan yung sabay-sabay na nakatanggap ng sandamakmak na pera. Ganon yung mga bobo. Ang titignan nila, hala ka. Superhero ba talaga si Sara? Nakuha ninyo? Yun ang titignan nila. Hala ka, superhero ba talaga si Sara? Hindi nila titignan, Rita Martinez, hindi nila titignan yung pong pera na, yung naratibo na bakit nagawa ni Sara Duterte na mag-disburse ng maraming kwarta sa maraming tao at malalayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Anong ginawa nun? Lumipad-lipad ba si Sara? Yan, mga kababayan. Kita nyo ho, mga kababayan? Manang-mana sa tatay niyan eh. Sabi ko nga sa inyo, itong tatlong nababanggitin ko, pare-parehas ito. Si Kibuloy, si Digong, at si Sara Duterte. Ay, grabe itong mga ito, mga kababayan. Si Kibuloy, matakaw, siya, Pepe. Si Digong, matakaw sa pera at matakaw sa Pepe. Si Sara Duterte,
matakaw din sa pepe. At matakaw din sa pera. Kita nyo, pare-pare silang tatlo. Di ba, mga kababayan? Nako, ewan ko na lang kapag naniwala pa kayo dyan. O ngayon, eto. Puntan natin ang nakaraan, mga kababayan ko, ha? Balikan natin ang nakaraan. O, pasok! Paman maungkat ang usapin tungkol sa GCTA o Good Conduct Time Allowance para sa mga preso, 4 na Chinese drug lords ang kasama di mano sa mga napalaya sa Bilibid nitong Hunyo. Ayon yan kay Senator Panfilo Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, kasama na raw napalaya nung Hunyo ang 4 na Chinese drug lords. Ang tanong ko riyan, mga kababayan, ang tanong ko riyan, ayaw paniwalaan ng mga hinayupak ng mga DDS na si matandang Duterte na bangag din ay talagang hindi ito para sa adhikain na sugpuin ang droga. Yung kanyang mga ginawa at yung mga salisalita, yan po, mga kababayan, ay kabaliktaran sa kanyang ginagawa. Nakuha nyo? Nakita nyo? Imbis na parusahan itong mga drug lord, abay pinapalaya ni Digong eh. Drug lord yan ha, drug lord. Bakit ho pinalaya ni Digong? Bakit pinapalaya ni Digong? Yang drug lord, yung mga drug lord. Oh. Tapos ho, ang mga pinapatay ni Digong, yung mga maliliit nating kababayan na mga, na mga pinaghihinalaan pa lang ng mga adik. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Yan po, ha? Yung mga pinaghihinalaang mga adik, mga kababayan, yan po yung talagang ginawa hong siyangkalan ni bangag na Duterte. Pinagpapapatay para ho masabi na siya ay totoo sa kanyang sinasabi na hangarin na masugpo ang droga. Pero ang totoo, kabaliktaran, negosyo niya talaga. Kaya nga ho yung mga inchik na mga, mga drug lord, drug pusher, mga kababayan, pinalaya! Tapos sasabihin ng mga bobo tanga, okay yung kay Digong, ganyan. Galit talaga sa droga, ganon. Diba? Ayan Bago pa man maungkat ang usapin tungkol sa GCTA o Good Conduct Time Allowance para sa mga preso, 4 na Chinese drug lords ang kasama di mano sa mga napalaya sa Bilibid nitong Hunyo. Ayon yan kay Senator Panfilo Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, kasama na raw napalaya nung Hunyo ang 4 na Chinese drug lords. Kita nyo, mga kababayan, sabi nga ni Matele, pinapatay ang mga Pilipino suspected drug user. Pero basta Chinese drug lord, labas rehas. Hindi lang yan. Pati yung yung mga mga magnanakaw, yung mga plunderer. Sino ang pinalabas? Gloria Arroyo. Pinalabas si Jinggoy Estrada. Bong Revilla. Pinalabas din niya. Mga plunderer yan. Yan ang sinasabi natin na kapag ka talagang mahina ang ulo mo, hindi mo maunawaan ang diskarte ng mga Duterte. Ang diskarte ng mga Duterte, mga kababayan ko, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Nakuha nyo? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Ganyan ang mga Duterte. Marami ng example ako sinabi kanina. Tulad niyan, si Sara, example, I want a bloodbath, eka. Ano nangyari? Nagtatago sa likuran ng mga pinagtatawa ng abogado niya sa social media. 'Di ba? Yung mga abogado, yung mga kapartido, yung kanyang mga kalyado, ganun din ang sinasabi. Etong si Digong lalo. Mga kababayan ko. Pag sinabi niya na gagawin niya ang bagay na uubusin ang korupsyon, huwag kayong maniwala.
ang gagawin niya, magnanakaw ng magnanakaw. Pag sinabi niya na ayaw niya ng droga, huwag kayong maniwala. Negosyo niya ang droga. Nakuha niyo mga kababayan ko? Si Duterte, demonyo na yun. Wala ng puso yun. Basta mahalaga sa kanya, pera. Di ba? Ang mahalaga sa kanya, pera! Kwarta, kayamanan at kapangyarihan. O ano sabi niya? Tapos na ang termino ko. Uuwi na ako sa Davao. Doon na lang ako, ha? Kasama ko si Hanilet ko. At yung anak naming bunso na adik din. Di ba? Ayun na sabi. Doon na lang daw niya bebeng-bangin si Hanilet. Parang baliktad, mga kababayan. Mukhang napunta na doon sa tahimik na artista. Nalaos! Oy! Grabe, no? Obvious na obvious, mga kababayan, Ay, kumakalat na naman yung, na yun, eh. Di ba? Kumakalat na yung mga, mga kababayan. Issue na yan ngayon. Tatakbo na naman daw na senador. Iwan na natin. Ayos na yan. Nakita nyo, mga kababayan ko? Tignan nyo yung mga nagluluksa nun. Nagtatrabaho po ako. Nako. Baka maiyak kayo. Baka maiyak kayo, ha? Baka maiyak kayo. Ito ho ay biktima ang kanyang anak. Ni Rodrigo Duterte. Example lang ho. Baka ho hindi alam ng mga bobot tangang mga DDS kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal sa buhay. Nang mawalan ng isang anak. Example na lang si ate. Nawalan ng isang anak. Nagtatrabaho po ako. Kahit nakakawa ko po yung mga pangkaskas. Umiiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po ako. Gusto ko makauwi ng Pilipinas. Gusto ko makita yung Siyam na taon na ang lumipas, pero masakit pa rin kay Luz Viminda Siapo ang trahedyang sinapit ng kanyang 19 anyos na panganay na anak. Grabe, no, mga kababayan, ha? Nakita nyo? Nakita nyo, mga kababayan? Ganito, tingnan nyo, mga bata, mga kababayan, talagang grabe. Na si Raymart. Ibinahagi niya ito sa public truth-telling session ng Truth Commission nitong Biyernes sa Maynila, kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration. March 2017 ang damputin at pagbabarili ng mga armadong lalaki si Raymart sa Navotas City. Grabe, no? Connie, Tagaki. Thank you po. Grabe, no, mga kababayan, tuloy. Inakusahan ang binatang sangkot umano sa pagnanakaw at pagbebenta ng iligal na droga. Grabe. Nang paslangin si Raymart, hindi agad nakauwi sa Pilipinas si Luz Viminda na nagtatrabaho noon sa Saudi bilang domestic helper. Ang sakit niyan, mga kababayan. Masakit yan. Ay, masakit yan, mga kababayan. Maniwala kayo. Sobrang sakit niyan. Yun ang blatter nila, na titinda ng marijuana, tapos ang nakita na doon, shabu at saka yung baril na. Diba, paano magkakaroon ng baril yung bata? Kung doon pa lang sa pagkandak sa kanya, may makikita niya na dapat na may baril yun Paano papaliwanag yung ganun sitwasyon? Maliwanag na nga ho, mga kababayan, na talagang ginago tayo ni bangag na Duterteng matanda na nakakulong sa dahig. Grabe talaga yung ginawa ng hayop na yan. Sobra. Yung kanyang panggagago sa mga Pilipino. Ayon kay Luz Viminda, suportado nila noon ng anak na may kapansanan sa paa si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tumakbo bilang presidente. Kita nyo yung mga supporter pa ni... Ang biniktiman pa ni putang inang netong matandang bangag na ito na si Rodrigo Duterte. Yung kanyang mga taga-suporta, yung mga naniwala, na mababago ni Duterte ang mga problema, korupsyon, droga, pero hindi nangyari. Kasi siya mismo ang nagbebenta Siya mismo ang supplier
siya mismo ang drug lord sa mga drug lord. Ang ginawa ni Duterte sa droga, lahat ng mga drug lord, kailangan sa kanya lang kukuha. Si Rodrigo Duterte ang supplier sa mga drug lord. Oh. Pero nagbago ang lahat nang maging biktima ng extrajudicial killing ang anak. Yan na. Naniniwala akong kaya mong sugpuin ang droga, pero mali pala ang lahat. Naloko mo ako at ang aking anak. Grabe, no? Niloko niya tayong lahat. Niloko kayong lahat. Sa mata mismong magsalita. Dahil sa war on drugs niya, damay ang anak kong si Raymart Chapo, wala pong due process. No? Patay agad. Patay agad. Pinatay mo. Pinatay mo Pinatay ni Rodrigo Duterteng bangag. ang mga pangarap ng aking anak. Ang kaso ni Raymart ang naging sentro ng kauna-unahang public truth-telling session ng Truth Commission. Layo ng komisyong bigyan ng pagkakataon ang mga pamilya ng biktima na maisalaysay sa publiko ang kanilang mga kwento. Kasama sa session ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Inilahad niya ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Raymart na na-exhume noong 2022. Manner of death, I would commit to homicide. Sinasabi ko to dun sa mga na-exhume, na-exhume, na-autopsy ko na konti before dun sa mga pamilya. Sabi tingnan nyo, butas-butas ang mga bungo. Buti ho, pina-examine nyo sa amin yung labi. Kasi ho, meron tayong pinanghahawakan. Para sa mga nagbuo ng Truth Commission, hindi lang isang kaso ang dapat marinig. Grabe. Magkakaroon tayo ng lipunang kriminal kung hindi mahihilom ang sugat ng mga biktima ng karahasan. Parang ito yung hangarin ng Truth Commission na maparamdam sa inyo na hindi totoo na nobody cares. Hindi totoo na lahat sumasang-ayon na dapat mangyari ang ganyan. Grabe, no, mga kababayan. Totoo naman dapat hindi talaga eh. At hindi nangyari yan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang ganyan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Mahalaga ho, lalo ngayon, para malaman ng mga tao yung mga nangyayari, hindi sapat na mabasa lang yung mga salita. Kailangan din yung mga litrato, kailangan yung first-hand na mga report. Libo-libo ang naitalang namatay sa anti-drug campaign na inilunsad noong 2016 sa ilalim Ay! Grabe, no? Grabe, no? Grabe, no? Grabe talaga, no? ng court sa The Hague, the Netherlands, ang legal ang mga operasyon. Ngayon, nakapiit at nililitis ng International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs. Ang tanong ko sa inyo, nakikita nyo pa ba si Digong? Di ba hindi nyo na nakikita? Sa sobrang kahihiyan niya sa kanyang mga ginawa, lahat mga kababayan ng kahihiyan, kinantya na eh. Carmela Salenga, mag-ingat kayo dyan. Ron Reyes, Helen Tinoso. Sa sobrang kahihiyan, Carol, Ann Aquino, ni Rodrigo Duterte, Iris Joy Ramirez, sa sobrang kahihiyan niya, hindi na siya makapagpakita sa mga supporters niya. Hindi na siya makapagpakita sa mga tao. Nodet Pascual, ayaw na. Late na po kayo. Mag-i-extend ako para sa inyo. Ngayon, kita nyo, ang Pangulong Bongbong, ito hong matanda na ito tinawag-tawag niya si Pangulong Bongbong na weak leader. Yung kanyang gawain sa droga, yung pagiging bangag niya, ipinahid niya sa Pangulo na mabuti, na walang bakas kahit na ano. Walang bakas ng kahit na ano, na nagdodroga ang Pangulo. Kung meron man, makakakitaan ng pagdodroga sa pamilya niya. Mula kay Pulong, kay Sara, kay Basti at kay Kitty, yung bunso nga, pinagyabang pa yung pagdodroga.
Tapos sasabihin nila, ang Pangulong Bongbong Marcos daw, ang siyang nagdodroga. Ganun talaga sila, mga kababayan eh. Yung gawain nila, pinapasa sa iba para maging malinis sa mata ng mga mangmang at tanga kung sino man niyang putang inang yan. Nakuha nyo? Para maging malinis sila sa mata ng mga bobot tanga, ang gawaing masama nila, ipapahid sa iba. Ipinahid kay Pangulo. Kaya ang tingin tuloy ng mga mangmang, tanga, bobo, si Pangulo ang masama. Pero ang totoo, ang katotohanan ay ang pamilyang Duterteng bangag ang siyang tunay na konektado sa ilegal na droga. Makikita nyo na sa mata ni Kitty yan. Naduling na nga sa kakadroga. Sa lubog na ho yung mata ni Kitty, kakadroga. Oh. Kita nyo? Oh, si Pulong, kita nyo. Sa sobrang kabangagan, mga kababayan ko, abay, kita nyo? Mananaksak na ng bugaw. Si Basti naman, kita nyo naman, sa sobrang kakabatak, tignan nyo, mauubos na ho yung kanyang laman. Oh, isipin yung maigi yan, mga kababayan ko. Oh, ewan ko na lang, pag hindi nyo pa, na ano yan, di ba, Edelberto Sandoval? Alicia Duran. Dominadora Bulataw. Mamita Express. Nemi Hisigawa. Ermac, Tony Hart. Walang niya. Napakadali na lang intindi niyan, Biner Vidalyo, na hindi pa rin maintindihan ng mga putang inang mga bobo. Our beloved Boss Mike.